At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay tignan nga natin yung mga nakita at napansin ng One Piece community natin kay chapter 1112. At syempre ay magbibigay rin tayo ng konting feedback dyan. Pero ayan ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa pagkakatagpo ni Saint Mars dyan sa Dendenmushi na siyang source ng broadcasting nila Dr. Vegapunk. Pero sa pagkakatagpo niya sa Dendenmushi na yan ay meron pang ibang nakita etong si Saint Mars dyan sa loob ng kwarto. So kaya ngayon ang tanong ay ano kaya yung nakita niya dyan? So now ay meron pinagsospetsahan sa kung ano yung nakita dito ni Saint Mars. At ang una na nga dyan ay etong Green Blood at saka etong Seraphim o di naman kaya ibang creature pa na gawa nila Dr. Vegapunk. So yung dito sa may Green Blood ay kung matatandaan ninyo ay ayan nga yung na-develop o ginawa nila Dr. Vegapunk para makagawa naman sila ng artificial na devil fruit na Paramecia type. Pero, ang tanong lang dito ay bakit kaya ganito yung itsura ni Saint Mars dyan? Bakit parang takot siya kung green blood lang naman yung nakita niya? So kaya nga dito nag-a-arise yung ibang mga suggestion o mga opinion nga na baka isang creature yung nakita dito ni Saint Mars o di naman kaya ay isang Seraphim. So now, kung creature yan, ay ano kayang creature para matakot ng ganito? Etong si Saint Mars o di naman kaya kung Seraphim nga yan ay sinong karakter naman kaya yung ginaya dito nila Dr. Vegapunk? Kasi diba itong sila Saint Mars, itong 5 elders, mga malakas na yan eh. Pero sa nakita nga dyan ni Saint Mars ay parang nagbigay pa ng takot ng pangamba sa kanya yan. So ibig sabihin kung sino man itong karakter na nakita dyan ni Saint Mars ay talagang hindi yan basta-basta. Pero sa kabila nito, yung isa pang iniisip o isa pang nag-a-arise na comment na nakita dyan ni Saint Mars ay eto na nga yan, yung utak na ni Dr. Vegapunk. Kasi diba alam naman natin na itong si Dr. Vegapunk, hiniwalay niya yung utak niya dyan sa katawan niya kasi nga palaki ng palaki yung utak niya. Pero ganoon pa rin yung nag-a-arise na tanong dito, enough ba na itong utak ni Dr. Vegapunk yung nakita dyan ni Saint Mars para magbigay sa kanya ng ganyang pangamba o ng ganyang takot? So far eto yung mga idea o yung mga pinagpipilian ba sa kung ano yung nakita ni Saint Mars dyan sa loob ng kwarto. At so now ay after dito kay Saint Mars ay punta na tayo dito sa side na New York. So dito ang pinag-uusapan naman ay etong mga kataga na binitawan ni York, which is eto na nga yan, our relationship is already troubled enough. At saka yung isa pa, yung sinabi niya dito na besides we don't wanna rock up any more scenes. So dito maraming naintriga talaga kasi kung papansinin etong mga salitaan nga raw ni York ay para bang meron siyang pinapatukuyan pa na isa pang persona. So now ganito, di ba alam naman natin na itong mga satellites lahat sila 6. So ito nga si Shaka, si Lilith, si Edison, si Pythagoras, si Atlas, saka itong si York. So siyempre si Dr. Vegapunk diyan kasama kasi siya nga yung pinaka main nakatawan dyan. So kaya ngayon ang tanong ay hindi kaya baka meron pa talagang isang scene o isang satellite dito na ginawa si Dr. Vegapunk na hindi niya pa pinapakilala lang talaga. Kasi so far 6 lang naman talaga eh itong pinakita niya sa atin o pinakilala niya sa ating satellite. Pero kung pagbabasihan nga itong mga salita ni York, lalo na itong salitang scene, ay hindi kaya originally 7 talaga itong mga to at sila yung tinatawag nga na 7 deadly scenes. So eto matindi, malupit-lupit na isama pa nga ngayon dyan itong 7 deadly scenes. Pero sa tingin ko ay hindi naman malabo yan, pwede mangyari yan. Pero kayo ba sa tingin nyo, posible ba na eto nga yung nangyari at posible rin ba na baka eto pa yung nakita ni Saint Mars doon sa loob ng kwarto? But anyways, ay after nga dito
kay York ay punta naman tayo dito sa side nila Nami. So dito ang pinoproblema naman ay di ba nga etong si Sunny yung sa paglipad niya o yung sa pagpunta niya dun sa may karagatan. Kasi nga di ba ang may trabaho sana niyan si Vega Force 1. Dapat siya yung magdadala dito kala Sunny kala Nami papunta dun sa may karagatan. Pero si Ranay na-destroy na si Vega Force 1. So kaya ngayon ang sinasabi na magiging option o yung tutulong ba dito kala Nami ay eto na ang ancient robot. So dito ay saktong-sakto nga itong pagkakagising dyan ng ancient robot. Kasi kung meron lang dito yung may kaya para nga bitbitin o dalhin etong sila Sunny dun papunta sa may karagatan, ay eto lang yan si ancient robot. But anyways, ay siya pa lang naman so far ngayon yung napipisil na pwedeng tumulong dyan nga sa side nila Nami. At then ay after neto ay punta tayo ngayon dito sa side na ni Bonnie, dahil dito ay nagpakita na nga sa harapan nila etong si Saint Venus ngayon. So kaya ang tanong na nag-aaray dito ay sino ba yung tutulong dito kay Bonnie para nga makaligtas siya ngayon dito kay Venus. So syempre ay may dalawang pinagpipilian nga dyan, at ang unang-una ay syempre etong si Zoro, at yung pangalawa ay etong si Sanji Boy na natin. So yung dito kay Zoro ay kung matatandaan ninyo ay di ba nga minsan ang nailigtas ni Bonnie yan sa kamay ng isang Celestial Dragon during dun sa may Sabaw the Arc. At speaking of Sabaw the Arc ay di ba nga maraming parallels etong Sabaw the Arc dyan kay Egghead Island Arc. So kaya, kung etong si Bonnie yung nagligtas dyan kay Zoro sa may Sabaw the Arc, ay possible na etong si Zoro naman yung magliligtas sa kanya dyan nga sa may Egghead Island Arc na. So ito medyo sakto rin naman kasi nga isang Celestial Dragon din etong si Venus, tapos pares pa na swordsman etong dalawa. So kaya talagang bagay na magtapat sila dyan. Pero medyo may nakikita lang ako dyan na konting problema lang. So mamaya ay titignan natin yan. Pero punta naman tayo dito kay Sanji na sinasabi na siya nga yung isa sa possible na pwedeng lumaban dyan kay Venus. So ang pinagpasihan naman yan ay etong mapa. So dito kung mapapansin nyo, eto yung lugar ni Sanji kung nasaan siya talaga yung malapit dyan kay Bonnie. So kaya nung pag-uusapan na naman yung sa possibility, si Sanji talaga yung mas mataas yung percentage na makapunta dyan kay Bonnie agad-agad. At since na etong si Frankie sila Atlas kasama dito ni Bonnie, ang possible na pwede mangyari dyan, etong si Sanji, iabot niya dito kay Atlas etong si Dr. Vegapunk, at silang dalawa ni Frankie ngayon yung magtulungan para nga labanan etong si Saint Venus ngayon dyan. So kaya parang hindi pa magtatapat dito si Venus saka nga etong si Zoro. At saka isa pa, kung pagbabasihan nga etong mapa, sila Zoro, nandito yan sa may itaas kung nasaan etong grupo nila Nami. At etong sila Bonnie, nandito naman sa may baba. So kaya talagang sobrang layo dyan nila Zoro. So siguro possible na etong si Zoro sila Jinbei gawin nila ay magmadali tapos tumalon sila pababa dito papunta kala Bonnie kala Venus. So yan, shortcut. So dito kapag ganyan ang ginawa nila, talagang possible magkatapat si Zoro sa si Venus. Pero ang problema dito kasi nga diba etong si Saturn nandiyan na paakyat na dito kung nasan sila Nami. So kung iisipin, walang tatapat talaga dito kay Saturn para makipaglaban dyan. Kaya not naman etong sila Yusuf saka sila Robin dyan talagang diyan obra. Tapos eto nga si Robin injured pa. Pero it's so happy na etong sila Zoro sila Jinbei ay nandiyan nga rin banda sa area nila Nami. So kaya baka nga ang posible pa nito etong si Zoro sila Jinbei yan yung tumapat dito kay Saturn ngayon. Pero ayan, kayo ba sa tingin nyo ay sino ba talaga yung tatapat dito kay Venus? Eto bang si Zoro o etong si Sanji? O di naman kaya baka pagtulungan pa ng dalawa na to yung paikipaglaban dyan nga kay Venus. So ayan, ay kayo na nga muna bahala guys yung magtansya kung sino yung lalaban dito kay Venus ngayon. But anyways ay after nito is yan guys. So hanggang dito lang itong video natin, at ayan ay hintay-hintay lang para sa info o spoiler para naman kay chapter 1113. At ayan, lastly para po sa mga hindi pa nakaka-follow kay Facebook page natin, ayan ay paki-follow naman po itong si Facebook page natin, lalo na sa may mga trip sa inyo kay Solo Leveling. So itong si Solo Leveling ay minamanwa series ko na po yan dun kay Facebook page natin. At yung link na to nandiyan lang kay description saka sa may comment section. So paki-check na lang sila at paki-follow na lang guys itong si Facebook page natin. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.